Kumbaga, mga kaibigan, kung ganyan ang may papasa natin sa ating kaapu-apuhan, mga kaibigan, ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Wala na talagang values. Kaya alam nyo, mga kaibigan, no way na talaga sa mga Duterte. Sa totoo lang, no way sa mga Duterte. Kaya ang masasabi ko, yung mga boboto ng mga Duterte, ha, masasabi ko sa kanila, mga bugok, mga malalaking mga tanga, bugok, bobo. Oh, mga boboto ng Duterte, mga bobo. 'Di ba? Mga bugok. Kahit alam na mali, kahit alam na ganyan ang ugali, sige pa rin. Kahit alam na nila na ipamibigay lang ang West Philippine Sea, ang mga isda natin, Duterte pa rin sila. Kahit alam na lang na papatayin lang yung mga kabataan, yung mga gusto nilang i-kill, Duterte pa rin sila, mga kaibigan. Basta gusto nila Duterte. Kasi sila ay mga bugok, mga tanga, mga bobo. 'Di ba? Naku, baka maano ako ng meta nito. I-expose ang pangalan niya para malaman ng buong mundo kung anong utak mayroon ang mga DDS. Nakakapangilabot ang mindset nila. Dito po yan, no? Pinost ko nga dito yung kanyang yung kanyang comment eh. Ito pinost ko yung comment niya eh. Chismosa, don't you know that one can never be a president if she is not a killer? Digong is just an honest person. Magkano bayad sa'yo? Honest person lang daw si Digong. Hindi daw pwede maging presidente. Yung sino man kapag hindi killer. So, accepted nila, mga kaibigan, na si Digong ay isang killer. Grabing mindset, no? Hindi ko ma-imagine, mga kaibigan. Hindi ko ma-imagine kung ano ang pwede niyang ipasa sa kanyang mga anak. Kung ganito ang mindset niya, mga kaibigan, na dapat killer ka para maging pangulo ka. Diyos ko. May anak ba siya? Ano ang pwede niyang ipasa na magandang values sa kanyang anak kung ganito siya mag-isip? Di ba? So, mga kaibigan, nakakaawa naman ang mga anak nito. Grabe. So, yan mga kaibigan, no? Ang payo ko ngayon kay PBBM, wag siyang magpapasway, wag siyang magpapagoyo dito sa mga statement na to ni Digong, at just in case nakausapin siya, sige, kausapin niya, pero ituloy pa rin niya kung ano yung plano niya, kung ano yung balak niya. Kasi mga kaibigan, di ba, panahon ng kampanyahan, di ba panahon ng kampanyahan, grabe si Digong dinown-down niya si PBBM, di ba? Tapos anong sabi niya? Yan si Marcos, pupunta na yan sa Malacanang, kasama si Lisa. Kinausap niya ako, tapos yun nga, naghingi daw ng suporta. Pero ano sabi ni Duterte? Pinakinggan ko lang, pero hindi naman ako magsuporta. Kasi hindi nga daw siya magsuporta kay Marcos. 'Di ba? So, ganoon din ang gawin mo ngayon, PBBM. Pag ikaw ay kinausap, sige, pakinggan mo. Pero gawin mo pa rin yung tama. Yung alam mo na tama, gawin mo pa rin. Huwag kang makikinig sa kanya. Kasi kapag nakuha na niya ang gusto niya, ayan, gagawin na naman niya yung mga paninira sa'yo at yung mga gusto niyang gawin, no? Kaya huwag kang makikinig sa kanya dahil ang taong yan ay isang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Napakaraming bagay na meron tayong mga ebidensya na hindi talaga siya mapagkakatiwalaan at wala siyang word of honor. Kita naman natin yan, mga kaibigan Hindi naman yan paninira di ba? Hindi paninira yan dahil kita natin yan sa mga statement niya, sa mga ginagawa niya. So hindi yan paninira. Yan ay isang facts, katotohanan, di ba? So kaya sobrang honest ng leader niya ay tuloy sarili niya ang nalagay sa panganib, mismo sa bunganga na niya ang ebidensya na ginagamit ng kalaban niya. Correct, di ba?
Coming from his mouth mismo na meron siyang mga tsinutugi. Diba? Doon nga sa video na pinapakita ko diba? Galit na galit yung mga DD shits ang sabi sa akin. Tigilan mo na yung pagpapalabas ng mga ganitong video. Dahil wala ka namang ebidensya. Anong walang ebidensya? Ayan na nga, nakikita nyo na nga. Nakikita nyo na nga yung video. Siya mismo ang nagsalita. I have killed three of them. Yes, 3 of them. At I don't know how many bullets. Yung sinasabi niya, mga kaibigan, mismo siya ang nagsabi. So bakit nila sasabihin na walang ebidensya? Siya na nga mismo nagsabi. Sino yung nagsasalita? Ibang tao? Si Digonio na nga yung nagsasalita dun Siya na mismo. Tapos sasabihin pa ng mga DD sheets, wala na ba daw ebidensya? Kita nyo? Yung mindset nila mga kaibigan, kahit na nakita na nila sobrang malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ebidensya, ay ginagawan pa nila ng reason at hindi nila pinapaniwalaan. Kasi nga, in denial sila mga kaibigan dahil alam nila na talagang totoo yun. No? Totoo talaga. Kaya yung iba sa kanila in denial. Yung iba naman tinatanggap na talagang killer yung kanilang tatay. Tinatanggap nila. At gusto nila yun, yung pagiging killer ng tatay nila. Di ba? Lizelle Tanaka. Yes, correct. No? Kaya, isa pa mga kaibigan isa pa, yung ano pa niya, kita nyo, di ba, nung in-interview siya, tungkol sa mga video ng pulburon, sabi niya, wala naman daw pulburon. Ano namang sinasabi ng mga influencer niya? Mga kaibigan, kesyo, may nagsabi na parang pinagtakpan daw ni RRD, na wala daw pulburon. Kasi daw mga kaibigan, si RRD ay merong gustong, may gustong kausapin, gusto niyang kausapin si PBBM tungkol nga sa pagpapatulong ng issue ng SMNI. Kaya daw si RRD, pinagtatakpan daw yung pulburon issue. Tignan niyo yung mga mindset nila mga kaibigan, no? Pero kung titignan natin, totoo naman talaga na walang pulburon issue dahil kung merong pulburon issue, doon pa, sa panahon pa lang ng mga dilawan, lumabas na sana yan, di ba? Ikita niyo nga, di ba, si Coseteng, Nikki Coseteng, isang dilawan yan. Anti-Marcos yan. Di ba nagkaroon siya ng statement nung bata pa siya noon yung doon sa video na pinapalabas ng mga DD sheets, bata pa siya diyan mga kaibigan. Ngayon si Nikki Coseteng ay 71 years old na. Doon sa video na pinapalabas naman ng mga DD sheets, bata pa siya doon. At yung sinasabi nga niya na si PBBM daw, hindi daw nagtatrabaho, party-party lang daw ang alam, pagkatapos palagi daw lango no sa pulburon, yung sinasabi ni Coseteng, no? So, bata pa siya noon. Kita nyo, kahit mismo yan sina Coseteng ng mga dilawan na dinadown at talagang gustong pabagsakin ang mga Marcos, wala naman silang maipakitang video Sabi ko nga sa inyo, kung meron talagang video, ang naglabas sana niyan, mga dilawan. Kasi, yung mga dilawan naman talaga, ang 30 years na nananira sa Marcoses, di ba? Pero bakit yung mga dilawan walang nailabas? Kung titingnan natin mga kaibigan, mas grabe pa nga ang ginawa ng mga dilawan, di ba? Sinampahan ang Marcoses ng 986 cases. Di ba, mga kaibigan? Kaso lang, yung mga dilawan, mas magaganda yung mga issue na kanilang binabato. Pagdating dito sa mga DD sheets, sobrang napaka-personal. Kahit ngayon, mabaho daw hininga ni F. Elisa Marcos. F. Elisa Marcos, mabaho daw hininga. Diyos ko, day. May makikita ka bang dilawan na nag-raise ng issue na ganyan? Wala. Kaya nasabi ko mas maganda pa mag-raise ng issue yung mga dilawan Pero itong mga DD sheets, sobrang
super personal. Belong ka na mga guys. Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.